Okay ba? Maganda ba yung background? Pasensya na, hindi maganda yung background, pero okay na yan. Yes, let's go! Sino nga ba ang hindi nakakaalam sa building na ito? Isang sikat na tourist spot at dinadayo ng mga milyon-milyong turista taon-taon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito lang naman ang maituturing na tallest building sa kasaysayan. Wala nang iba kundi ang Burj Khalifa ng Dubai, United Arab of Emirates. Sa taas nitong 2,722 feet at humigit kumulang 163 na palapag, kaya naman ito ang binansagang isa sa mga modern human engineering achievement ng 21st century. Kaya naman kahit na ang pinakasikat na landmark ng mga taga Paris, France na Eiffel Tower ay nagmistulang anino lamang ng Burj Khalifa. So, ganun siya kataas, ganun kalaki ang Burj Khalifa. Almost twice ng Eiffel Tower. Hindi ko pa nakita yung Eiffel Tower in person, kaso mataas na yun malaki na siya. Grabe naman. Ang tatalino rin ng mga tao, kaya nilang mag-build ng ganung kataas na building. Ngunit, alam mo ba kung bakit ipinatayo ang gusaling ito? Dahil nga sa disyerto ang Dubai, matagal nang naging usap-usapan ng mga economists at mga city planners ang paghikayat ng mga turista sa lugar na ito. Bukod sa yaman ng Middle East at Dubai, mula sa kanilang oil and natural gas, halos wala nga naman ang nagtatangkang bumisita at mamasyal dito dahil sa kakulangan ng mga tourist spots at tourist destination sa lugar. Hanggang sa maisipan nilang i-transform ang disyerto na ito sa isa sa mga pinaka-technologically advanced at modern society sa mundo. At ang Burj Khalifa nga ay itinayo noong January 2004 at natapos noong January 2010. Akalain mo nga naman. Nasa 6 years ang inabot ng construction at nasa 12,000 na trabahador ang nagsumikap upang matapos ang proyekto at gusaling ito. Nasa $1.5 billion ang naging kabuuang presyo sa pagpapagawa ng Burj Khalifa. At syempre, hindi lang ito basta building, isa rin ito sa mga pinaka-exclusive at pinakatanyag na 5-star hotel sa buong mundo. 6 years siyang ginawa, 12,000 na trabahador. Grabe naman yun. Magandang magtinda ng mga kakanin, mga karinderya malapit sa construction site neto, nung ginagawa yung Burj Khalifa. Ang daming trabahador. Ngayon, ang isa sa mga nai-imagine ko kung gaano kainit. Desyerto siyang ganyan, tapos wala namang payong. Hindi naman nakapayong yung mga construction worker. So, grabe sigurong init talaga yun. Sa laki ng building na yan, malamang araw-araw nagpapabuhos si foreman. Meron din ditong mga private residencies, lalo na sa mga royal families. Siyempre, hindi mawawala ang swimming pools, lalo na sa init ng disyerto. Mga gym facilities, exclusive bars, 5-star restaurants, at ang kanilang observation deck na tila ba pwede kang mag-teleport dahil pwede mong mapanood ang sunset ng 2 beses. Grabe naman. At kung nagtataka ka, kung meron na nga bang nakapunta sa pinakatuktok ng Burj Khalifa, well, eto. May mga tao at celebrity na buwis buhay para lang mag-post at makuhanan ng picture. Wow! Hindi ko kakayanin yun. Sobrang taas masyado. Oo, nandun ka sa pinakatuktok. Parang hindi pa siya ganun kakomportable. Diba? Mag-isa ka lang nakaupo dun. Sa akin, eto yung isang dilemma. Right? Nasa taas ka ng Burj Khalifa. Ikaw yung pang 163 na palapag. Ngayon, what if biglang nasira yung mga elevators? And paano ka ngayon bababa sa hagdanan? Like, kailan ka pa matatapos niyan?
163 na palapag? Parang hindi kakayanin ng binti ko yun, men. Huwag yung sobrang taas. Siguro kung papapiliin ako kung saan yung gusto kong floor, palapag, sa Burj Khalifa, siguro hindi yung taas. Hindi rin yung sa gitna, sa baba, ground floor. Parang wala ka ring view nun na. Sa akin, mas better kung accessible sa lahat. Yun, malapit sa mga restaurant, malapit sa mga, swimming pool, di ba? Para relax lang, chill. Kasi kung nasa taas ka nga naman, yun bang sa taas na ng building na ito, para na siyang nasa eroplano ka? Nagkakahalaga ng nasa 500 to 600 US dollars ang mga luxury hotel rooms dito, na kung saan tanaw na tanaw ang buong syudad. Syempre, kapag usapang Dubai, hindi mawawala ang high sense of fashion, mga nagmamahalang supercars at luxury brands. Flex, ika nga ng mga Gen Z. Pero, alam mo bang ang Dubai ay dating simpleng syudad lamang sa gitna ng disyerto? Dahil nga sa pag-discover ng oil sa lugar na ito noong 1966, unti-unti ring nagbago, hindi lang ang syudad, kundi ang buong bansa ng UAE. At dahil nga sa maayos na pamamalakad ng mga leaders ng bansa, sinabi nilang ang oil reserves ay unti-unting mawawala. Kung gayon ay nag-invest sila sa tourism, infrastructure at business economy ng bansa. At ayun na nga, makalipas ang 40 years, nagbunga ang naging desisyon na ito at naging global hub of luxury and tourism ang dating simpleng syudad lang sa Middle East. Sana ganun din, no? Ganun din yung gawin sa Pinas. Somewhat na i-invest ng tama yung resources natin. But $500 to $600 per night, per day, mahal masyado, men. Oo. Ang bad trip pa niyan is, kasi nga kung nasa mismong Burj Khalifa ka, meaning nun, ang view mo, hindi mo makikita yung mismong building. 'Di ba? Yung mismong structure ng Burj Khalifa. So, yun yung isang downside niya sa tingin ko. 'Di ba? Mag-book tayo sa medyo malayo ng konti. Mas mura, tapos makikita natin yung Burj. Yun yung maganda. 'Di ba? At syempre naman, kahit saang lupalop pa ng mundo, meron tayong mga kababayan, lalo na sa Dubai, na nasa 5% ng kabuuang populasyon ng UAE ay mga Filipino workers na kung saan sila ay nagtatrabaho sa oil and gas, real estate, service, and manufacturing sector. Nakakabilib din, no? Yung bang vision, yung dream ng isang tao na pwede ka palang mag-build, pwede kang magtayo ng ganyan kalaking building sa disyerto. Di ba? Yung bang think big talaga. Lalo na ngayon, 2026, ang dami ng possibility. May tendency na nga na pwede tayong mamuhay sa Mars. 'Di ba? Gustong i-colonize ni Elon Musk. If ever man, hikayatin ako ni Elon na, sama ka, tara sa Mars, doon tayo. Oo, boring na dito sa Earth eh. Sabi niyang ganyan. Papayag ba ako nun? Siguro, no? Hindi, basta, okay. Kung si Elon yung magiging presidente ng Mars, siguro, isa lang yung hiling ko na walang corruption. That's it. Diba? Kasi kung meron pa rin corruption sa Mars, anong pinagkaiba niya sa Earth? Diba?